Rosa Camila, tingnan mo kung diretso. At sabihin mo sa akin na hindi mo ako mahal. At ako na mismo ang kusan lalayo sa'yo. Hindi na kita mahal, Carlito. Pupunta lamang ang lola sa San Dionisio. Pagkatapos babalik ako ulit. So be good, ha? When I come back. Okay, kiss me. Bye-bye. Bye-bye, Lola Romina. Oh, Phoebe, si Carlito, anong oras ang balik? After lunch po, Lola. Okay. Lola? Oo. May gusto po ba kayong sabihin sa akin? Wala. Ikaw, may sasabihin ka ba? Wala po. Okay. Bye-bye. Di ba nga binigay ko na sa'yo yan? Huwag mo nang susoli. Hindi ko na to ulit kukunin sa'yo, Rosa Camila. Binigay ko na nga sa'yo, di ba? Ibigay mo na doon sa lalaking mamahalin mo talaga habang buhay. Pwede ba natin i-clear na lang yung speech ko at Tagalogin na lang? Senator, para sa foreign correspondence ho ito. Oh, yes, I forgot. Highline ang gamot ko. Yes, sir. Sir. There we go. Daddy, this just came in. Yung latest survey ng MWSS at tumaas ang ratings niyo by 5%. Oh. Well. Terrific. Look at that. This should already be out in print. I already did something about it and magkakaroon ng mga interview si Daddy dito. Good work, Christina. Kailan balik ni Rosa Camila? She's on vacation, di ho ba? Well, she should be informed about this para updated siya. Nasaan ba tayo, Elaine? Sir, what this country needs... What this country needs... Sarina, I thought I told you not to participate anymore. We need Mommy's PR expertise for the campaign, Tito Tomas. Amanda, let me get one thing straight here. No! This time, Tito Tomas, ikaw ang makinig sa amin ni Mommy at ni Rian. You want my expertise? Well, I've got news for you. Package deal kami ni Mommy. Kung gusto mong matuloy ang pagka-presidente mo, I hope you know na kailangan mo ang tulong naming tatlo or there's no deal. I can live with that. Gusto mong tumiwalag sa akin, Amanda? Okay, fine. Go! Daddy, kapag pinaalis mo si Amanda at si Tita Sharina, I'm going with them. At saan naman kayo pupunta? Ikaw? Back in Europe? And spend all my money? Tomas, we are going to the press. Yes, the press, Tito Tomas. Ang ginagawa ninyong wife-beating, very medieval, I have to say. Alam mo bang marami ng asawang nakasuhan dahil sa pambubugbog? Sayang naman ang pagiging lawyer ko kung papayagan ko itong mangyari ulit. Pinagkakaisahan niyo akong tatlo. Akala niyo, porket marami kayo, kayang-kaya niyo ako. Well, for your information, magsama-sama pa kayo. Wala akong pakialam. Gusto mo ba talaga kaming subukan, Tomas Locsin? Daddy, it's about time somebody has to do some growing up. Ikaw yun. Sayang naman lahat ng pinaghirapan namin tatlo, Tito Tomas, kung mapupunta lang to sa wala. I have a suggestion. Why don't we all cooperate and act like one big happy family? You know, that's a good idea. Make sure lang na magagawa niyong lahat ang dapat niyong gampanan. Okay? Or else...
Maraming salamat sa inyong lahat, ha? I've forgotten what I'm worth. I'm sorry, Tita Sharina, sa mga inasal ko sa'yo noon, ha? Kasi akala ko nagbago na si Daddy. Pero hindi ganyan lang magpapatalo si Tomas. Hindi rin naman ako magpapatalo ng basta-basta man. Why don't we all go back to work and let's all celebrate tomorrow? 3 araw kayong magkasama ni Rosa Camila. Lola, hindi ko naman kagustuhan yun eh. Same way na hindi ko na gusto yung suggestion ng doktor na huwag daw makipagkita sa anak ko. Hindi mo na dapat malaman ni Phoebe ito hanggang hindi natin nalalaman ang kanyang ayaw ipaalam sa atin. Lola, kailangan niya malaman yun eh. Carlito, kung problema kayo ni Rosa Camila sa aking kampanya, higit na malaking problema si Phoebe. Dahil sa kanyang sikreto. Malaking pera na nawawala dito sa bahay na ito. Halagang si Phoebe lamang ang maaaring magka-interes para meron siyang maipambayad sa mga taong dapat patahimikin. Naintindihan mo ba yon? Eh, paano kung may magsabi sa kanya? Di sasabihin lang niya na pinagtataguan natin siya? Alamin mo muna ang kanyang sikreto. Kalimutan mo na muna si Rosa Camila at saka si Charlie. At ang problema ng asawa mo ang pagtuunan mo ng pansin. Ayokong mabutasan ang aking kampanya ng napakalaking iskandalo. Hi, Charlie! Tara, punta tayo sa daddy mo. Iwan ko muna, babalikan ko na lang mamaya. Eh, sabi ng psychologist niya, di ba? Hayaan mo na yun. Nilalagnat to kahapon, lagnat laki, tapos ikaw yung hinahanap eh. Baka naman ikaw ang naghahanap sa asawa ko, Rosa Camila. Goodbye, Charlie. Sige, salamat ulit ah. Hatid ko na siya mamaya doon sa inyo. Sige, be a good boy. Bye, Lester. Daddy? Yes? Hindi ka na. Pasok na tayo. Di dapat, dinala mo na lang dito sa bahay si Charlie. Ayaw na pong pumayag ng mami na dalahin ko dito ang bata eh. And I thought that vacation would do you good. Hindi rin pala. Yung mga files na tinago mo kung saan-saan, hindi mahanap. Kukunin ko na lang po, Dad. And again, I'm sorry for being late. Dad, time for your medicine. Tawagin mo si Elena sa kanya mga medicines ko. And, Dad, I'm sorry, meron akong nakalimutan pala sabihin sa inyo. Kasi marami akong iniisip. Nung time na punta si Rosa Camila sa San Dionisio, tumawag nga pala yung kanyang security. And sabi nila, na-stranded nga daw si Rosa Camila sa resort. Napahiwalay yung mga security sa kanya. Sinabi naman niya sa inyo, di ba? Hindi nasabi ni Rosa Camila sa akin ito. Well, hulaan ninyo kung sinong kasama niya sa resort for 3 days. Humihingi pa ng ilang araw yung Totoy para makakuha siya ng mas maraming information doon sa kasamahan niya. Pero ang laki ng binayad sa kanya. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang alam. Carlito, wala pa akong binibigay sa kanyang pera. Kasi wala pa nga siyang binibigay sa atin. Siya nga pala pumayag na ang Tita Romina sa usapan. Pera niya ibabayad natin kay Totoy. Oh, Guada. Carlito, why are you pursuing this? Ayaw niya bang tumahimik na lang ang buhay niyo ni Phoebe? Alam mo, kung gusto mong tumahimik ang buhay nating lahat, at kung kapamilya ka pa talaga namin ni Lola, na may gusto rin ito, huwag mo na sabihin kay Phoebe. I'm sorry.
But I have to warn her. Pwedeng masira ang buong pamilya natin ang dahilan sa impormasyon na yan. Sa totoo lang, mas gugustuhin ko pang wag na lang alamin. Eh, paano kung may ibang unang makaalam? Alam mo, sisirain lang tayo na sisirain nun eh. Kaya, bago pa tayo sirain, at least handa na tayo. Makagawa na tayo ng paraan. Ginagawa mo to para kay Rosa Camila, no? Hindi, mali ka dyan, Guada. Para to sa mga valiente. Hindi para kay Phoebe o kay Rosa Camila. Nung bumagsak yung tulay, si Carlito naghatid sa amin ni Charlie sa resort. Siya rin nakasama namin ang 3 araw. Nag-usap lang kami tungkol sa mga bagay-bagay para sa anak namin. Naniniwala ka naman, di ba? Salamat. Bakit parang matamlay ka pa rin? Galit ka ba? Hindi naman ako galit eh. Bakit? Dumaan nga pala si Lucinda at saka si Nestor dito kanina. Pupunta raw silang Amerika. Bakit hindi nila sinabi sa akin? Papacheck raw sila sa specialista. Titingnan nila kung pwede pa sila magkaanak. Nasaan si Rosa Camila? Nasa restaurant nila ni Rafael. Bakit? Di ba pumasok kanina? Pumasok. Pero marami siyang hindi sinabi. Totoo ba si Carlito ang kasama niya sa San Dionisio? Well, nagkataon lang na nandun si Carlito sa San Dionisio. Nasiraan si Rosa Camila, so hinatid ni Carlito, tapos bigla naman bumagyo. O ayun, nasira pa yung tulay. How convenient for Carlito to be there. Leandro, hindi naman pinagdasal na anak mo na bumagyo, no? And yet, hindi niya ito sinabi sa akin. Bakit? I'll tell you why. Dahil inaasam-asam pa rin ni Rosa Camila na magkakasama sila ni Carlito malang araw. At kinukonsunti mo. Huwag mo nga pag-isipan ng masama ang anak mo. Then don't give me reason to doubt. Bukas, papasukin mo na maaga si Rosa Camila. Gusto ko siya makausap. Kung mawawala ka, di na iibig pa. 5 points. 5 points ang iniangat ni Leandro sa akin. At kayo, kayong package deal na mag-ina. Anong ginagawa niyo gabi-gabi? Nakikipagsayawan? Ha? Relax, Tito Tomas. There are some press outside that want to do some investigative reports. Ganun ba? Yun ang gusto nilang malaman? Kung paano ko ninakawan ni Leandro ng 5 puntos? It's all or nothing, I told you. A little scandal here, a little rumor there, all directed to the second family of Daddy, kay Tita Alicia at kay Rosa Camila. Amanda, you better get good results here. At ikaw, Charina, kung gusto mo pa magtrabaho, you better work on my PR. Now! Amanda, did you have to do that? Kawawa naman sina Alicia. Mom, like I said, it's all or nothing. Kung gusto natin makuha, ang gusto natin kay Tito Tomas, kailangan mabigay natin ang gusto niya. Rial, I want to talk to you. I have to tell you something. Babalik na muna ako sa bahay namin ni Mami. Iwan mo ko? Iiwanan ko lang ang bahay niyo. Hindi ikaw ang iiwanan ko. Hindi si Mami, hindi ang kampanya. Mas okay na rin to. Iwas gulo. Matulog na lang ako dun sa bahay namin kaysa dito. Pwede mo naman ako dalawin dun eh. Para sa atin tong ginagawa ko.
I hope you understand. I don't. Rian, so everything for Daddy, nothing for me? Sa bahay namin hanggang wala si Alberto. Para mag-away man kayo hanggat gusto ninyo. At least malayo kay Daddy. Nakakasira kayo ng diskarte. Nakakatawa ka naman, Mami. Pati pag-aaway namin ng asawa ko, kinukonsinti mo na. Over ka na. Hindi yun para sa inyo. Para yun kay Daddy. Sobra-sobra na yung away sa pamilya natin. Isipin mo, pagkatapos ng Pasko, ilang buwan na lang, eleksyon na. Tama si Ernestina. Pera ko ang ginagamit sa kampanya ni Leandro, kaya kailangan kong bumawi. Kaya huwag kayong magulo. Eh, gusto niyo nga mabawasan ang problema. Di tulungan niyo nga kami magpa-anal ni Dindo. Ano? Anal? Gusto mo akong iwanan, ha? Oo. Tingin mo papayag ako? Please, pwede ba? Tumahimik na kayo. Labo mo. Tigilan mo na. Pwede ba namin kayo iwan ng hindi nagpapatayan? Tsaka na natin pag-usapan yan. Mami, sabi ko, gusto ko magpa-anal kami ni Dindo. Hindi ka ba nakikinig sa akin? Meron pa ba mas importante doon? Meron. Yung showdown ni Daddy at ni Rosa Camila. Meron kaya yatang sasabihin sa akin? Yung tungkol ho sa nangyari sa amin ni Carlito. Akala ko ba walang nangyari? What I meant to say is, yung pong pagsasama namin ni Carlito doon. Bakit hindi mo sinabi sa akin kagad ito? I'm sorry, Dad. I got scared. Naisip ko kasi baka ma-misinterpret ninyo eh. You are my most trusted daughter. Simple information like this, hindi mo kaagad nasabi sa akin. Paano kung makarating ito sa kampo ni Locsin? Gusto mo bang bumagsak ako? Dad, I'm sorry. I'm relieving you of your duties. Effective immediately. Si Ernestina ang kukuha ng pwesto mo. Permanently. Please don't do this, Dad. Ikaw pa naman ang inaasahan kong magiging saklay ko. Pero ikaw ang pipilay sa akin. Si Ernestina. Napakarami ng pagkakamali sa akin. Pero kapag siya'y bumalik, maaasahan ko siya. Alam mo, Rosa Camila, mas pinagkakatiwalaan ko pa ngayon si Ernestina kaysa sa'yo. I'm sorry. Makakaalis ka na.